ilista na lahat ng ongoing projects, pwede naman pala eh. Di ba? Opo. Ilang araw lang from the SONA, automatic kagad, meron na. Listahan, flood control, ilagay na natin lahat. Lahat ng mga proyekto, bawat distrito na funded by Congress, lahat ng mga proyekto funded by the provincial, city, and municipal governments, lahat na. Pwede naman pala eh. So that a semblance of transparency and citizen participation in the examination of these projects, no, will come to fore at matutulungan ang ating national government na isiwalat kung talaga bang may mga anomalya sa mga proyektong ito. Unahin natin itong pinag-uusapan natin, itong ang flood control projects. Dahil nga kahapon nagkaroon ng press conference ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at pinangalanan nga niya yung 15 kontratista. 20% nga daw ng 100 bilyong piso na flood control projects ay napunta lamang sa 15 kontratista ito. At 5 sa 15 contractors na ito ay halos mayroong mga proyekto sa buong rehiyon sa bansa. Ano ho ba ang inyong masasabi muna dito? Reaksyon po ninyo. Well, matagal na rin nating naririnig yan, no? Jade, Admar at mga kababayan, no? Na nag-step up itong mga kongresista. Kasi noon, ang style nila, meron silang mga kaibigan at mga dami corporations na mga kaibigan nila, yun ang ginagawa nilang conduit, no, sa kanilang mga proyekto, not just the flood control projects, at doon sila humihingi ng kanilang mga kickbacks. Ngayon, at kinumpirma na nga ni Senator Lacson yan na mahigit 60 na mga kongresista ay talagang actual contractors na, sila na mismo ang mga kontraktor ng kanilang mismong mga project, no, which is 70 Congress or 70 na ba? 70 na, 60 no? or 70? 67 ata, no? Ayun. Yun. So ngayon, dito nga sa Cebu, I was really surprised, no? Jade and Anmar, number 2 of the most flood control projects at around 414. Una ata yung Bulacan sa nilabas na listahan. Alam naman natin, there are only one major river, yung Mananga River, dito sa Cebu, traversing the urban area of Cebu and Cebu Province, no? At yun ay nakapagtataka based on an initial reading doon sa mga DPWH projects na over the last 3 years, around 23 billion pesos worth of flood control projects ang natapos na raw dito sa Cebu, and there is about 15 billion that's still ongoing, and about 80%, 90% of that of those flood control projects, no, ay iisa lang yung kontratista, yung QM Builders na taga Cebu din, at titingnan pa natin ano yung links niya, no, kasi nasa top 15 na mga kumpanya yung QM Builders, no, na di umano ay siyang may hawak ng mahigit 100 billion pesos worth of flood control projects out of the 350 plus billion. Yun ang sinasabi. Now, hindi naman natin sinasabi na lahat ng mga flood control projects ay may katiwalian. Pero ito ay sinasabi natin noon nung SONA ni Bongbong Marcos na it needs to have some follow-through. Yung sinasabi niya, hindi lang pwedeng rhetoric lang, hindi pwedeng salita lang. Ngayon, this is a welcome development. Meron siyang website, sulongbayan.com, kung saan initially nakalista yung flood control projects, yung mga detalye, lahat-lahat na. But I would argue, why stop on the flood control projects? Ilista na lahat ng ongoing projects, pwede naman pala eh. Di ba? Ilang araw lang from the SONA, automatic kagad, meron na. Listahan, flood control, ilagay na natin lahat. Lahat ng mga proyekto, bawat distrito na funded by Congress, lahat ng mga proyekto funded by the provincial, city, and municipal governments, lahat na. Pwede naman pala eh. So that a semblance of transparency and citizen participation in the examination of these projects, no, will come to fore at matutulungan ang ating national government na isiwalat kung talaga bang may mga
anomalya sa mga proyektong ito. But going back to the flood control projects, nakakabahala ito at nakakasuka na, to be honest, pardon the word. Kasi very blatant at garapala na talaga ang ginagawa ng kongresong ito. Yun na nga, no? Sabi nga ni Mayor Magalong, he is willing to go and testify to Congress. In fact, he was the very first. Ako may marami akong nakikita dito sa Cebu, no? Pag mag-ikot ka. Flood control project yung retention nila eh. Alam mo yung retention, kinumpute ni Mayor Magalong yan eh. Yung bang sa gilid ng mga bundok, tapos may mga wire mesh na para hindi magka-landslide. That's part of the flood control projects eh. Magkano ba yung kitaan dyan? Per square meter, 18,000 pesos. 1 square meter of a mesh, 18,000. Samantalang 2 to 3,000 lang siguro pinakamalaki diyan. Meaning overpriced by about 15,000 yung netting, rock netting, no? Kung sabihin. So again, this is a welcome development. This is probably be a redeeming moment for Bongbong Marcos. Halfway into his term na, lame duck president na siya. Ito maganda. Ito ay very wise move on his part. Some people will be saying, including me, na this is to digress the issue at ito ay pagtatakip sa kapalpakan ni Bongbong Marcos dahil nga, considering the doctrine of command responsibility, dapat managot din siya kasi siya yung presidente. At worse, pinsang buo niya ang Speaker of the House na ngayon po ay talagang nakikita na natin na may mga anomalya talaga. Na-mention na nga ni Senator Joel Villanueva in his privilege speech. If you go back, sometime in March of 2023, yung SunWest Corporation of Zaldico, no? Yung ALRO ng Rodriguez family, or Gutierrez family of One Rider party list, no? kitang-kita yun eh. So, I mean, we have got to put a stop to this evil. This is borderline evil eh. Admar and Jade, beyond acceptable. This is in other countries you get a death penalty for doing this.